Hello at welcome po ulit sa You Shall Know the Truth. Ito po si Erwin Silva, ang inyong lingkod. At ngayon naman po mga kaibigan, atin pong tatalakayin. May isa na naman po tayong video pakinggan. At atin naman po itong bigyang pansin ng mga naninira naman sa mga nakasulat dyan sa Biblia. So ito po mga kaibigan, atin pong tignan ang video ito at atin pong unawain kung ano pong sinasabi ng taong ito. At bibigyan po siya natin ng kaibigan ng isa pong evidence sa kanyang mga sinasabi. Okay. Watch this. Things that Christians aren't ready to hear. With me, a former pastor, now turned atheist. There is no evidence for the resurrection. There's none. Outside of the Bible, no historian of the first century ever mentions it. There are no Roman records. There are no Jewish records. There is nothing. If a dead man really rose from the grave, I guarantee you history would have noticed. But let's look inside the Bible. The sources that Christians point to contradict each other. Who found the tomb? Mark says 3 women. Matthew says 2. John says only Mary. When did they get there? At sunrise? At dawn? Or while it was still dark? Take your pick. The Bible says all 3 of them. But what about the stone? It was already rolled away in Mark, but rolled away by an angel in Matthew. And where did Jesus appear? Matthew says Galilee. Luke says Jerusalem. John says both. Paul, the earliest writer, never even mentions an empty tomb, just visions. So outside sources are silent. Inside sources contradict themselves. That's not evidence. It's storytelling. And that's something that Christians aren't ready to hear. So, itong taong ito mga kaibigan, sabi niya, wala daw historical evidence that Jesus Christ was risen from the dead. At sabi pa niya, siya daw po ay pastor at naging turn to atheist. Ang problema po sa kanya mga kaibigan ay nagpastor muna siya bago siya nag-aral ng Biblia. At tapos sasabihin niya na, mali pala yung Biblia, kaya ayaw ko nang magiging pastor. Parang gano'n yung sinasabi niya. No? At para bang mga kaibigan sinasabi niya na mag-i-engineer ako. Tapos ngayon ka lang sa study ng engineer, tapos pag nakita mo na mahirap, sabi mo na lang na ayaw ko na pala mag-engineer, sauli ko na yung license ko. Parang gano'n, baliktad yata. No? Baliktad yata yung sinasabi niya na pastor siya, tapos later on, na-found out niya na mali pala yung Biblia. Hindi ba siya nag-study before siya nagiging pastor? Baliktad yata ang utak ng taong 'to na mga kaibigan. Nakakaano lang, nakakainis lang kasi po, ah, mga mali-mali naman yung sinasabi niya na sabi niya wala daw ano din, historical evidence about resurrection. Tingnan natin yung mga kaibigan 'no, i-compare po natin yung Bible at saka yung history. Kung ano ba yung sinasabi nila about the resurrection of Jesus Christ, no? So mga kaibigan po, hindi po mangyayari yung resurrection kung wala pong crucifixion. So balik muna tayo mga kaibigan doon sa crucifixion bago po natin patunayan yung resurrection. Ito po mga kaibigan. In Luke chapter 25 verse 44, ito pong pagkasabi, and it was about the 6th hour, and there was a darkness all over the earth until the 9th hour. So, ibig sabihin po mga kaibigan, meron pong kadiliman ng 3 oras. No? From 6 hours to 9th hour. So, ibig sabihin from 12 noon up to 3 o'clock po yan sa atin ngayon. So, ano nga ba mga kaibigan ang sinasabi ng history? Kasi sabi niya wala daw historical record or historical evidence about the resurrection. Pero tingnan natin mga kaibigan, ano nga ba ang sinasabi ng history book about nangyari doon sa Jerusalem at the time of crucifixion? Ito po, sabi dito, this obscure of the sun must have been
preternatural. So, ibig sabihin po mga kaibigan ay sa 3 hours pong yun, para pong hindi po pangkaraniwan ang nangyaring ganong kadiliman o kung eclipse para sa kanila, no? It is extended duration and an opposition of the moon at full to the sun. It was observed at Heliopolis in Egypt by Dionysius the Areopagite. So, ibig sabihin mga kaibigan, nung time ni na Dionysius, itong nangyaring crucifixion, nakita niya pala doon sa Egypt. Kaya po isinulat niya na parang hindi pangkaraniwan ang itong eclipse na ito. Bakit 3 hours? At saka yung position pa ng moon sa sun, parang hindi pa po tinatawag na usual na eclipse. No? Parang hindi ka paniwala. So ano pong sabi pa mga kaibigan? Apollopanis, no? Exclaim as if divine the cause. Sabi ito, mayroong daw yung divine ba, yung parang pagka-Diyos, no, na dahilan kung bakit. Yung ganon yung pag-eclipse na lang 3 hours tapos hindi pa usual na eclipse na nangyari. No? Sabi niya doon kay Dionysius, "This, oh God Dionysius, are the vicissitudes of the divine events." No? Sabi niya, parang hindi po to usual nga, no? Itong divine events na ito. Hindi pangkaraniwan. Dionysius answered. Ano ang sabi ni Dionysius? Either the deity suffered, so ibig sabihin kung parang merong Diyos na nagsasuffer, he sympathizes with the sufferer. So ibig sabihin, merong Diyos na nagsasuffer o kaya man may Diyos na nagsisimpatya sa Diyos na nagsasuffer. Uy, dalawang Diyos yung pinapakita dito ni Dionysius, no? And the sufferer, according to the tradition record by Michael Similos, na-record po niya, of Jerusalem, he declared to be a knowable God. For those suffering are all nature was darkened and conclusive. Ito po ay yung ano niya, yung source, Hales, Volume 2, page 897. Pero mababasa din po ito mga kaibigan sa libro na ano ba dun? Analysis of Sacred Chronology. Dito po, nakasulat yung crucifixion. Mga pagan po ito ang nagsulat at nagsabi na unknowable God na nagsasuffer o di kaya mayroong God, no, the unknowable God na nagsisimpatya sa sufferer na God. Hindi pa po ito historical evidence. Yan kasi problema, nagpastor siya, hindi siya nag-study. Sana mag-study ka man lang bago ka nagpastor. Para wag kang maging itihis. Yun, ayun tuloy, nangyari sa'yo. Maging itihis ka. Hindi ka naniniwalang may Diyos na. Ito pa. Sabi diyan sa Acts 17:23. For I passed by and beheld your devotion, I had found an altar in the inscription to the unknown God. So, ibig sabihin po, yung si St. Paul po ay preach ng gospel, pumunta po siya sa isang lugar, parang doon din sa Alexandria, Egypt din to, no? Na nagsasabi na nakita doon niya doon sa altar na walang mga image pero may nakalagay na words na to the unknowable God. At sabi doon ni San Pablo, whom therefore you ignorantly worship, him I declared. So ibig sabihin, yung unknowable God na yan na nakita doon sa altar, sabi ni San Pablo, ito po yung God na pinipreach ko sa inyo. Walang iba po yun, si Jesus Christ. Anong sabi doon kagina sa history? The unknowable God. Sa Bible, ano nakalagay? To the unknown God. Hindi pa ba ito malinaw na ito ay isang evidence from the history na record during the crucifixion? Pagkatapos ay nakita nito ni San Pablo na mayroon palang mga worshiper of the true God. Tingnan niyo po mga kaibigan, sino po yung taong na-convert
nung nag-preach si Paul sa kanila. Ito po, howbeit a certain man claimed him and believed among the which was Dionysius the Areopagite. Yung Dionysius kanina na nabasa natin sa history na Areopagite, siya yung Dionysius the Areopagite na na-convert noong nag-preach si San Pablo about to the unknown God. Hindi pa ba ito ebidensya? Anong klaseng pastor ka? Nagpastor ka tapos hindi mo to alam? Siya pang may ganang magalit. Kita niyo yung mukha niya kanina, di ba? Parang galit. Ito pang sabi sa chapter Paxis Book of Martyr, the second persecution under Domitian, AD 81. Dionysius the Areopagite, ito rin na-mention siya ulit, was an Athenian by birth. So, isa pala siyang Athenian, siyang Greek. Actually, yung mga nakatira dyan sa Egypt nung unang parang Greek na eh. Nung time na Jesus Christ. No? Educated in all useful and ornamental literature of Greece. Then he traveled to Egypt to study astronomy and made very particular observation on the great supernatural eclipse which happened at the time of our Savior's crucifixion. Nakita nyo? Tatlo yung nagsasabi. Yung isang libro, kanina ni Dr. Hales, itong Paxis Book of Martyr by the book of John Fox, at sa Biblia po, pareho lang po ang dinidescribe nila. So, ibig sabihin, totoong may crucifixion. Kung may totoong crucifixion, therefore, mayroong resurrection. Ano ka bang kasing pastor ka? Nag-itihes ka na? Nandamay ka pa ng ibang tao sa kabubuhan mo. Tama ba yung kabubuhan mo? Napakabubo. Siya pang may ganang magalit, sabihin na ang Word of God is hindi totoo. Tapos kung ano-ano pang sinasabi, kung ano pang mga talata yung sinasabi niya, para na ma-justify yung kasinungalingan niya. Ito mga kaibigan, no? Sagutin natin yung isang Seventh-day Adventist evangelist, no? Nasabi niya wala daw historical evidence about resurrection. Tingnan natin. Isang video ito mga kaibigan. Here is a typical record in the astronomy records of the book of the Han Dynasty. And it's actually dated the 9th of March. Ayan na. History po yan ha. Ikaw na bubong itihis, pastor na naging itihis. Pakinggan mo to. 5 BC. And translated it reads, in the second month of the second year of Jianping, the comet was out of Altair, which is a star, for more than 70 days. Imagine a comet in the sky for more than 70 days. And the Chinese say it is said that comets appear to signify the old being replaced by the new. Altair, the sun, the moon and the 5 stars are in movement to signify the beginning of a new epoch, the beginning of a new year, a new month and a new day. Now, nakita niyo po dyan mga kaibigan, bakit 7 days po yung nakitang star nilang Altair? Kung inyo pong titignan mga kaibigan doon sa book of Matthew na nag-travel yung 3 kings, yung 3 wise men. Yun po yung guide nila papunta doon sa Jerusalem. That's why 7 days nagpakita yung Altair star na yun. Ito, isang historical evidence about the birth of Christ. No? So hindi lang po yan birth of Christ. Tingnan pa natin. Altair is a star in the constellation of Aquila. And Altair is the brightest star in the constellation of Aquila. And the Chinese astronomers said this comet that appeared for more than 70 days came out of this star. Or that's how it appeared to them. It's the 12th brightest star in the universe. It's the brightest star in this constellation. And
It says in the astronomy records the appearance of this comet undoubtedly symbolises change. The extended appearance of this comet, more than 70 days, indicates that this is of great importance. Now, if you calculate more than 70 days from the 9th of March, it'll bring you into around mid to late May. So this thing was in the sky from the 9th of March to around the middle or the late May, which is the warmer time of the year for Israel. We've always said as a church that Jesus was not born in December because it was too cold. The Chinese, not knowing what they were observing, saw a comet in the sky for more than 70 days from March through to May. The end of March in Israel is the beginning of summer, and it goes all the way through to October. Here's another record in the Chronicles of Emperor Guangwu. It's dated 31 AD. Ito na yung crucifixion. Nakita po ni Dionysius doon sa Egypt, Alexandria, Egypt. At dito naman po, nakita naman po ng mga Chinese. Ano po ang sinasabi na tungkol dito? Translated, it reads, summer, 4th month of the year on the day of Renwu. The imperial edict reads, yin and yang, darkness and light, have mistakenly switched, and the sun and the moon were eclipsed. The sins of all the people are now on one man. No, nakita niya? Anong sabi ng Chinese? The sin of all. No, lahat po ng kasalanan ng makasalanan ng tao ay napunta po sa isang tao. At yun po si Jesucristo. Pardon is proclaimed to all under heaven. Nakita nyo? Ang Chinese nga na nakarelate at nabasa nila kung anong ibig sabihin ng solar na eclipse na yun. Tapos ikaw, pastor ka, hindi mo din alam. Nako. Chinese had no idea about Jesus in 31 AD. No Christian missionary would have gone to China because Jesus had just died. There weren't any Christian missionaries. And yet in their soul, in their spirit, they recorded this incredible statement in their history of the latter Han dynasty. And in their soul, they said there's this mysterious, unexpected darkening of the sun. The sins of all the people are upon one man, and pardon is proclaimed to all under heaven. They didn't know what they were writing. And it says here in the Annals number 18 of Gui Hai, eclipse on the day of Gui Hai, man from heaven died. Oh, kita nyo? Ano bang sinasabi ni Dionysius doon? The unknowable God na nagsasuffer. O kaya may isang God, yung unknowable God, nagsisimpatya sa isang God na nagsasuffer. Anong sabi ng Chinese? Man from heaven died. They had no idea what they were writing. But the Holy Spirit would have spoken to those Chinese astronomers and the emperor, and in their soul, in their heart, they sensed that this unexpected darkening that lasted for 3 hours had something to do with a man in heaven dying, from heaven dying, and pardon for the sins of the world. The Bible tells us it was about the 6th hour and there was darkness over all the earth until the 9th hour. 3 days later, the Chinese recorded a rainbow that encircled the sun like a halo. During the reign of Emperor Guangwu on the day of Bing Yin of the 4th month of Jianwu, a halo
a rainbow encircled the sun. And that's found in the history of the latter Han, Annals number 18. And that is the resurrection of Jesus Christ. And I put it to you this morning, folks, that the ancient Chinese recorded the date of Christ's birth, the date of his death, and the date of his resurrection. Yan, nakita nyo? Meron talagang history, resurrection. Nakita din doon sa sa sun na merong rainbow. At nakita nyo rin po, no, doon sa Book of Matthew, nakita rin doon na yung angel nag-roll ng stone. Yun pong ibig sabihin noon, na nakita ng mga Chinese. Kaya po, nakakalungkot itong taong to, no, sabi niya na wala daw, wala daw ng evidence sa historical book. Wala daw ebidensya. No? Pero tingnan natin mga kaibigan, no? Kanina may na-upload akong video. So sabi ko, papakita ko sa inyo kung ano talagang day, no, si Jesu Cristo na crucified. At ito po yun mga kaibigan, at ito po naman i-filter to para makita po natin. So kita nyo po dyan mga kaibigan, nakasulat. Ito po. John Gale tells us that Dionysius was located in Egypt when he saw the darkness that demonstrate the darkness covered a large territory beyond Jerusalem. Ito po sa ilalim. How, for instance, when we stay in Heliopolis, I was then about 25 and your age was the same as mine. On a certain 6th day. Anong 6th day sa kalendaryo? Bilangin mo nga. Friday. So, meron akong video dyan kasi nang in-upload na hindi po siya naniniwala that Jesus Christ was crucified on Friday. Pero po, dito po sa nakita po natin na Friday talaga nakita ni Dionysius the Areopagite yung solar eclipse na yun. Kaya po mga kaibigan, no, totoo po na mayroong resurrection at mayroong talagang na-record sa outside the Bible, which is history books, the crucifixion and the resurrection of Jesus Christ. Kaya po mga kaibigan, no, sabi ko nga, we must study pa po about the Word of God para wag po tayong malinlang ng mga taong ito. Ulit po, ito po si Erwin Silva, and you shall know the truth.